Sobrang dami ng mga upcoming features ngayon sa Go High Level mga koy. So, tingnan nyo ito. Agency pa lang to ha. Ayun, ang dami oh. So, check natin yung sub account. So, sub account mas marami mga koys. So, ayan, tingnan nyo na lang isa-isa. Itong labs mga koys, agency pa lang yung may access dito, no? So, kung sub account lang yung hawak nyo, wala kayong access dito. So, ngayon, ito, check natin yung mga sub accounts, no? Ayan, ang dami din, no? Ayan, dami. Sobrang dami. Sobrang dami. And ngayon, ipapakita ko sa inyo yung dalawang upcoming features na gustong-gusto ko, no? Which is ito. Ayan, brand new funnel AI and website AI. Tapos, advanced work builder for workflows, mga koys. So, yung brand new funnel AI and website will be live in 41 days from this video recording. And yung new advanced builder for workflows naman is it will be live in 28 days. Ngayon, mga koys, yun nga as mentioned, papakita ko sa inyo kung ano yan at ano yung kayang gawin yan at ano yung mga bago. Tara, let's go! So, ito, enable natin to. So, i-activate ko. Ayan, bale, hanapin ko lang yung sub account ko ha. Ayan, so save. Ayan, inactivate ko dun sa aking sub account, no? Para makita natin. Tapos, yung advanced workflow builder, ayan. Tingnan natin yung sub account ko. So, ayan. Okay, tapos gagawin ko, i-switch ako sa aking sub account. Ayan, TechBA, obviously. Tingnan natin mga quiz, yung funnel builder saka website builder AI. So, click ko yung sites. Tapos, new funnel. Tapos, funnel AI. So, continue. Please take note mga quiz, nasa beta version pa lang to as of this video. So, hindi pa siya ganun ka-perfect pero titingnan lang natin kung ano yung kaya niyang gawin, no? So, meron dito, Ask AI. So, yung name of the funnel page natin, siguro TechVA course. Yan. Business niche, education, or coaching. Coaching na lang. Tapos, yung goal of this funnel page is for course signups, of course. Tapos, target audience natin, professionals na lang. And what are you offering? Course training. Yan. So, ayan, no, as you can see, mga koys, na buo niya yung prompt niya by setting up these fields lang, no. So, kung gusto mong baguhin, pwede naman, ayan, no, mag-type ka lang dyan or gumamit ka ng ChatGPT or Claude or Grok para ma-improve tong prompt na to, no. So, ngayon, gagawin ko, i-generate ko na siya. So, para makita natin kung ano yung kaya niyang gawin, no, nitong funnel AI. Click ko yung generate. Yan, as you can see, working on your request. So, titinan niya na. So, ginagawa niya na yung ating funnel. So, maghihintay ka na lang. Hindi mo na kailangan gumalaw ng kahit ano dyan. So, ito tingin ko abot ng 3 to 5 minutes. So, siguro habang hinihintay nyo to, kuha kayo ng kape, ganyan. So, medyo matagal kasi ito eh. Okay, so tingnan muna natin kung ano yung ginawa niya. So, ito introduce niya. So, siya yung naglista niya na mga quiz. So, deciding the layout sections and overall style of the site. So, generating SEO titles and descriptions. Tapos, drafting the text for each section in clear, customer-focused language, and designing visuals and images. So, ito na, di ba? Ayan yung mga details nung ginawa niya. So, I've created a comprehensive landing page for TechBA course. Pati yata yung SEO, nakuha niya na. So, ito na yung funnel nyo, mga quiz. Tapos, prompt lang. Ayan, may menu. Tapos, merong button dito. Ito yung pinaka-hero section. Ayan, become a TechBA in 8 weeks. Pati yung, yung sulat or yung copywriting nyo. Meron na rin, no? AI na rin yung gumawa. Pati itong picture na to, AI to. Tapos, ayan, may mga what you will learn, automate tasks, client systems, premium support, testimonials, tapos course curriculum, ayan, no. So, sobrang detailed. So, ayun, goods na to, no. And do your edits na lang. So, konti lang yung gagawin nyo dito. At least, nabuo niya na yung pinaka foundation ng inyong funnel. With this funnel AI, mga quiz, mas mapapabilis yung trabaho nyo, no. Kasi, generate niya na eh. Prompt lang, di ba? Tapos sinet lang naman natin tong mga to. Then yun, okay na. So gagawin mo na lang siguro, palitan mo to yung kulay or yung itong mga text kung gusto mo. And ayun, that's it. Back tayo. So tingnan naman natin yung advanced workflow builder, no. So pumunta ako dito sa automations. Ayan, tapos create workflow, start from scratch. So tingnan lang natin ha. Ayan, meron din dito AI. So magta-type ka lang diyan kung ano yung automation na gagawin mo. So, tapos dito may mga given na parang scenario. So, lead nurturing, form automation, email campaigns. Ayan. Bali, siguro pagkakalinik mo to, ayan, meron ng prompt na lalabas dyan. Tapos, go. So, dapat, kusa na siya mabubuo, no? So, napakalupit. Pero ngayon, tignan natin yung advanced workflow. Kasi ngayon, nasa standard workflow tayo. So, ito yung UI niya, yung pinaka-usual na automation natin. Pa-vertical, yung mga modules, no? Or yung mga nodes.
So, yung advanced builder natin, ang kaibahan niya is horizontal yung mga nodes niya. So, siguro gagawa ako dito ng automated lead nurture and sales follow-up flow. Ayan, sample lang So, una kong step siguro, gagawa ako ng trigger natin. So, Facebook siguro. Ayan, Facebook lead form submitted. Hindi ko na isa-set yung mga rito mga quiz, yung mga fields or filters kasi titinan lang naman natin siya So, syempre, ending na to, hindi pa rin gagana to, no? So, explore lang natin kung ano yung kaya niyang gawin, no, ng advanced builder. So, ayan na yung trigger ko. So, save. Tapos, siguro next step natin, create contact. So, add field. Ayan, first name, add field. Ito muna pala. So, contact. So, first name, add field. Tapos, last name. Tapos, yung mga importante lang mga quiz. So, contact email. Tapos, contact email. Tapos, phone. Yan. So, yung mga fields na nilagay ko rito, mga quiz, ito lang naman yung pinaka-common or pinaka-important na details ng isang lead, no? So, kung gusto nyo magdagdag, edi okay lang din. Kayo na bahala dyan. Pero, on this tutorial, ito lang muna. Phone, tapos contact, phone. Save action. Tapos, siguro maglalagay tayo dito ng SMS. So, kung may templates kayo, pwede nang tumulong si AI dun sa message nyo. Yan. Select tone. So, formal. Send a message informing that we already received their request. Generate. Ayan, di ba? So, ang galing, no? Na-generate niya na agad yung SMS natin. So, use message lang ako. Ayan, contact full name. So, check nyo to kung tama. So, pero magbavari pa rin yan. Depende dun sa variables nyo, no? Ko dito, gamit ako ng first name dito. So, save. Ay, mali pala yung first name ko. Sabi ko na first underscore name pala. So, save. Ayan, parang NetN, di ba? Ang galing. So, next natin, maghihintay tayo ng reply, syempre. So, wait. Ayan, wait for, reply. Contact reply. Ayan. Tapos, reply to SMS, yung SMS natin kanina. Tapos, save. Ayan, magkakaroon niya ng condition, no, mga quiz. So, if else tayo, select, contact reply, contact replied is true. Tapos, dito, siguro maglagay tayo ng contact replied. Hindi na pala. Delete branch natin to. So, ayan, save action. Ayan. So, dalawa na yung condition natin, obviously, if contact replied is true. Tapos, pagka hindi na-meet yung condition na to, syempre, dito siya. So, siguro dito, if contact is true, maglagay tayo ng tag, add contact tag, tapos, qualified. Ayan. Kunyari lang yan, Ayan. Sort of. Save action. So, tapos, mag-add tayo dito. Click mo yung add. Tapos, opportunity. Ayan. Create update opportunity. So, in pipeline, ayan. Meron ako dito naka-sample na pipeline. Lead tracking. In pipeline stage, sabihin natin na lang, email sent. Pero SMS naman yung natin, no? Pero hindi na magdadagdag ng SMS, Kaya na lang bahala magbago dun sa mga pipeline stages nyo. So, kasi ito, email sent, medyo namamadali tayo. Pero, understood, mga quiz, SMS naman yan. So, ito kasi email sent, So, pero, this example, yun na lang yung gagamitin ko, So, after nung add tag, maglalagay ako dito, create opportunity. Yan, create opportunity. Yan, beta. Kasi sabi dun kanina mga quiz, trinay ko yung create or update opportunity, ma-deprecate na daw or mawala na daw, di ba? So, create opportunity, pipeline lead tracking. So, add field. Kukuha ko ng opportunity name. So, siguro yung full name ng client or ng lead. Ayan, full name. So, save. Yan, create opportunity after ng add tag. Tapos, dito, mag-assign ka ng sales rep. Assign to user. Yan. Siguro tayo. Yan, ako na lang RJ. Save. So, only applied to unassigned users. Siguro check natin. Tapos, save. Yan, medyo mahaba na yung workflow natin mga quiz. So, dito, maglalagay tayo ng wait. So, maghihintay kasi after 24 hours So, 24 day na lang. 1 day. Save. So, pagka hindi pa rin siya nag-reply, siguro mag-send tayo ng additional SMS. So, tingnan natin kung nakakopy to. Copy action. Ayan. Meron. Copy action. Control V. Ayun. Control V. Pwede. So, copy.
Tapos, pwede mo siyang i-paste dito. No? Tapos, dugtong mo na lang. Select template, none. Tapos, siguro, maglalagay ako dito ng, ayan. ChatGPT ko lang yan eh. Pero, ayan yung gagamitin natin. Hey, contact first name, just checking in. We'd love to help you with service. Maglagay ka na yung service. Siguro, car rental service. Ayan. Ayan yung example ko sa akin lang yan. Pero, feel free to enter your choice. So, ilagay nyo lang yung gusto nyo dyan. Basta ako, yan. Here's a quick guide to get started. Palitan natin to. Feel free to send us a message if you have questions. Thanks. Yan. Tapos, yan. Maghintay tayo ulit. Wait ng reply. Contact reply. SMS. Pangalan nga natin mga kois. Teka lang SMS 1. Ito, SMS 2. Tapos, wait. Tapos, contact reply, SMS 2. Save. So, after ma-set yung reply to, so, click mo yung timeout. So, kasi maghihintay yan, siguro 3 days. Save. So, syempre, pagka nag-wait, siguro mapupunta dito. Hindi kasi siya pwede idugtong sa ngayon, mga quiz. So, tingnan natin kung nadudugtong Ayan, ayaw. Hindi ka pa rin NetN high level, sorry. Kasi hindi ka nakapagdugtong dito eh. Magagamit tayo dyan ng go-to. Yan yung dudugtong natin doon. Yan. Kasi nag-reply na siya eh. So, pagka nag-reply na, edi pasok na siya dito sa main sequence, no? Pagka time out, dagdag tayo siguro ng create opportunity. Tapos, add field, opportunity name, full name. Tapos siguro maglagay tayo ng status, abandoned. Ayan. Hindi siya nag-reply eh. So, ayan ba. Tapos i-rename natin yung mga natin para hindi magulo, no, mga quiz. Create contact, send SMS 1, save, wait for reply. Tapos condition, check if replied. Yan. So, contact replied is true. So, add tag qualified. So, make sure na i-rename nyo yung mga nodes nyo kasi para at least mas maintindihan nyo kung paano gumagana tong mga to. Yan. Siguro okay na yan, no? Create opportunity kasi yun naman yung ginagawa niya. So, save. Then, assign to user. Assign to RJ. Yan. Kumbaga, parang mag-assign siya ng sales representative, no? So, in this case, ako na lang. Tapos, when conditions are not met, yan, maghihintay ulit siya for 24 hours or 1 day. Then, wait to respond in 1 day. Tapos, SMS 2. Send SMS 2. Siguro, reminder. Yan, reminder siya eh. So, save. Tapos, maghihintay siya ng reply for 3 days ulit. Wait for 3 days to respond. Yan. Tapos, syempre, pagka nag-respond na, mapupunta siya dito, no, sa add tag qualified. So, sadly, itong mga nodes na to, hindi mo siya pwedeng i-diretso doon. Kailangan pa rin ng go-to. Tapos, syempre, pagka nag-time out, create opportunity, tapos status abandoned. So, yun lang naman yung workflow na to, no, mga quiz. Tapos, pinakamaganda pa, pwede ka naman lagay dito ng sticky notes eh. Ayan. So, itong sticky notes maganda kasi para mas ma-document nyo ng maayos yung mga automations nyo, no. So, ayan, no. Pwede kasing maglagay dito, lead, receive, sabihin natin, ganyan. Tapos, ito, sticky notes. Ayan, zoom out natin. So, para malakayan natin tong notes natin. So, check if customer replied. Yan. So, automated lead nurture and sales follow-up lang naman to, no, mga quiz. So, ganyan lang naman siya. So, ito, rename pala natin to. Yan. Mark lead as abandoned. Ayan. Okay na yan. Save. So, ayan. Ayan yung sample automation natin, no, using the advanced builder. So, sobrang ganda and mas madali siya intindihin. Tapos, may mga ganito pa, yung mga sticky notes. Gamit na gamit yan sa NetN, mga quiz. So, ngayon, yung high level, may ganito rin, no. Tapos, syempre, save mo yan, no, kung gusto mong gawin tong portfolio. Yan. So, don't forget to save, mga quiz. So, yun lang naman, mga quiz, no. That's it for the new features or upcoming features ng high level, no, sub account. Kung gusto mo palang mag-register sa trial ng high level, meron dyan link sa baba. So, it's good for 30 days trial. So, kasi, di ba, normally, 15 days lang, 14 days lang. So, yung link ko, 30 days trial yan. So, check nyo na lang dyan. Mag-register kayo dyan. So, that's it for this video. Thanks for watching. See you on the next one, mga quiz.